Hello science fans! Kung tatanungin niyo ako, pwede nating tawaging Valentines ng karagatan ang bakawan or mangrove forests. Hindi lang dahil lagi silang nasa coastline, pero dahil sa kakayahan nilang alagaan, palusugin, at isustain ang buhay ng ating coastal ecosystems. Isa sa mga makabago at interesting reasons kung bakit importante ang mga mangroves ay dahil pwede natin silang tawaging blue carbon ecosystems. Ecologically speaking kasi ang mga mangroves ay pwedeng humuli ng carbon dioxide mula sa hangin through photosynthesis at itago ito hindi lang sa kanilang mga dahon at sa kanilang mga stem, kundi pati na rin sa lupa na nasa pinakailalim nila. Dahil napakababa ng oxygen sa lupang ito, napakabagal ng decomposition. At dahil doon, pwedeng ma-store ang carbon dioxide for hundreds, perhaps even thousands of years. Ang ibig sabihin nito, mas efficient ang mga mangrove forests sa pag-store ng carbon dioxide kesa sa mga terrestrial forests or mga kagubatan na nasa lupa. Kaya napakalakas talaga nilang alay sa ating laban sa climate change. Pero syempre, hindi lang naman bangko ng carbon dioxide ang mga mangrove forests. Napaka-interesting nilang ecosystems na nagko-connect sa climate, sa biodiversity, at sa ating mga tao. Kaya sa video na ito, ang mga tanong natin ay paano nga ba napoprotektahan ng mga bakawan ang coastal ecosystems or coastal communities laban sa mga bagyo at sa erosion? Bakit importante ang bakawan sa fisheries at food security? At paano nga ba nakadikit ang bakawan sa climate change mitigation, sa biodiversity, at sa mag-maintain ng kabuhayan ng ating mga kababayan? Pero bago ko po sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher ng molecular ecology. At sa video po na ito, mapapag-connect natin kung paano ang mga ecological processes katulad ng climate change adaptation at biodiversity ay nakakonect sa mga biological processes na nangyayari sa loob mismo ng mga halaman at mga hayop. Kasama na dyan ang genes, population genetics, at kung ano-ano pa. Isa rin po akong guro. At naniniwala po ako na ang pagkukwento at pag-i-explain tungkol sa importansya ng iba't ibang ecosystem ay nakakatulong sa ating mga estudyante na makita kung paano ba talaga nagagamit ang science and technology sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa pag-aalaga ng ating kalikasan. At ang Scientia ay ang aking science communication channel kung saan gusto ko pong gawing relatable, inclusive, at empowering ang science. Kasi ang good science, nagiging importante lang siya pag kaya siyang maintindihan at pwedeng gumawa ng aksyon ang mga tao dahil dito. So, paano nga ba napoprotektahan ng mga bakawan ang coastal communities pag bumabagyo at pag nagkakaroon ng erosion? Ang mga mangroves ay parang kalasag, natural barriers na makikita sa ating coastlines. Ang kanilang mga ugat ay binabawasan ang energy ng mga alon. Pinapabagal din nila ang bilis ng mga storm surge at kapit na kapit sila sa lupa para maiwasan ang erosion. Tuwing may bagyo or extreme weather events, ang mga bakawan or mangroves ay nakakapagpababa ng risk ng flooding at napoprotektahan ang ating kabahayan, ang iba't ibang infrastructure at pati na rin ang ating mga buhay. Kaya sila ay napaka-importanting nature-based solution pagdating sa disaster and risk reduction. Pero bakit naman importante ang mga bakawan or mangroves pagdating sa fisheries at sa food security? Ang mga mangroves kasi ay nurseries or paanakan at alagaan ng mga babying isda, crabs, shrimps at iba pang marine species. Yung complex na root systems o mga ugat ng bakawan ay nagsiserve as protection para sa mga babies para hindi sila basta-basta makain ng predators. Tapos, dito rin makikita ang kanilang maraming nom na pagkain. Napakaraming commercially important fish species yung mahalang benta ang nabubuhay pag baby pa sila sa loob ng mga mangrove forests. Kaya ang ibig sabihin nito, pag healthy ang ating bakawan o mangrove forests, healthy rin ang ating fisheries. Pag healthy ang fisheries, nasusuportahan nito ang livelihood ng ating mga kababayang mangingisda. Pag maraming isda, nahuhuli ang mangingisda, mas meron tayong food security dito sa Pilipinas.
So, paano naman natin ngayon ililink ang mga bakawan or mangroves sa climate change mitigation, sa biodiversity at sa livelihood ng ating mga kababayan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, bilang mga blue carbon ecosystems na nabanggit ko na kanina, kaya nilang mag-store ng carbon dioxide na siyang nagpapatindi sa climate change. So pag nabawasan ng carbon dioxide, nakakatulong tayong pabagalin or i-reverse ang effects ng climate change. At katulad nga din na nabanggit natin kanina, nursery siya ng mga isda, mga crabs at mga shrimp at iba pang marine species. Pero apart from that, meron din dito mga nakatirang importanteng bacteria, mga invertebrates o hayop na walang backbone, mga birds, mga reptiles at kung ano-ano pa. Kaya pag healthy ang ating mangrove forests, rich din ang ating coastal biodiversity. At syempre, para sa ating mga tao, importante din ang bakawan kasi pag nandyan sila, protektado tayo sa bagyo. So savings na yon. Second, pag nandyan sila, maraming isda, nahuhuli natin, kumikita at nakakakain tayo. Pero, pangatlo, pwede rin itong importanteng source ng fuel wood o coal. At the same time, pwede rin siyang mag-provide ng ecotourism opportunities. So, healthy na bakawan, healthy na wallet. Win-win! So, paano naman natin aalagaan ang ating mga bakawan or mangrove forests? Unang-una, kailangan nating suportahan ang mga community-led mangrove restoration projects at siguraduhin na tamang species ang tinatanim nila sa tamang lugar. Pwede rin tayong mag-participate or mag-aral tungkol sa citizen science para mabantayan natin ang iba't ibang aspeto ng ating mga mangrove forests, katulad ng quality ng tubig, ng biodiversity, dahil ang data na ito ay importante para sa ating mga environmental managers at policymakers para makagawa ng tamang mga batas at polisiya para maalagaan ang bakawan. Kung hindi naman kaya, siguraduhin lang nating makabawas tayo ng coastal pollution, makatulong tayo sa sustainable fisheries, at the same time, irespeto ang mga mangrove protected areas. Yan ay mga maliliit na bagay na definitely nakakatulong para maalagaan ang ating mga mangrove forests. Pero ang pinaka-importante po natin kailangan tandaan na ang stewardship ay nag-work lang kung ang mga local communities ang siyang gumagawa ng aksyon. Kaya bigyan po natin sila ng suporta, ng resources, ng positive vibes at energy para ma-empower pa ang ating local communities na maging stewards ng kanilang local ecosystems. But what do you think? Nakakita ka na ba ng mangrove or bakawan? Paano kaya nito naaapektuhan ang buhay mo sa pang-araw-araw? Ano pa kayang ibang paraan para maprotektahan natin ang ating mga mangrove forests? Kwentuhan naman tayo. Share your thoughts in the comment section below.